peso sachet. And now, back to T3 dito sa TV5. Nagbabalik po ang T3 Servisyo Caravan. Balikan natin ang ating Kuya Mon sa SM Novaliches para sa susunod nating kapatid na may idudulog sa T3. Bunso. Bunso. Ano nakakalimutan mo? Tolmon, Kuya Mon. Oh, Bunso. Kasama ko ngayon si Evelyn Adan. Lumapit si Evelyn sa atin dahil di umano sa pambubugbog sa kanya ng kanyang bayaw na si Rene Agustin. Alam niyo mga tol, ilang beses na siyang pinagtutulungan daw nabugbugin ang kanilang sa kanilang bahay ng kanyang bayaw. Nako. Wala pa siya sa Pandi, Bulacan at natatakot siyang umuwi dahil baka raw mapahamak siya. Kitang-kita naman ninyo ang kanyang sugat sa katawan. Ayan. Grabe. Walang ang problema, walang nangyari sa paglapit niya sa kanilang kapitan dahil mukhang kamag-anak ni Kap ang kanyang bayaw. Ayan. Miss Evelyn. Ayan. Kapitan. Hindi ka ba naipagtatanggol ng inyong mister? Ano, hindi ako naipagtanggol kasi tinatakot din nila yung asawa ko na pag kinakapihan ako, papatayin din nila. Parang- Pag ako kinakapihan ng asawa ko, papatayin daw nila ng mga kapatid niya. Kaya ang ginagawa nila, pinapalayas nila yung kapatid nila, pinaiiwanan kami doong mag-ina. Ang ginagawa ko, naghahanap ako ng kakainin namin kung saan-saan. Naghihingi ako sa mga munisipyo. Nagagalit naman yung kapitan sa akin. Bakit ako lumalapit doon? At sa mga pulis. Tapos, yung mga anak ko, hiningi ko ng pagkain. Kali-kalino na lang. Nagagalit sila. Actually, Pero pwede- yung mister mo kasi dapat ang magtanggol sa'yo. Tapos ang ginawa naman ng mister ko, umuwi siya noong 2 linggo bago siya umuwi siya. Naghihingi sa akin ng wag ko na lang daw sampahan ng demanda yung bayaw ko. Aso lang, sabi ko, hindi ko ako siya sasampahin, basta tigilan na nila ako. Mula nagsama tayo hanggang ngayon, ganun pa rin gagawin nila sila lahat. Mag-anak, pagtulong-tulungan ako. Sige, mag-umpisa Tapos tayo. Sige, nag-ausap kami sa barangay, Tolmon. pagdating naman sa bahay, Tolmon. ganun pa rin. Tapos kahapon, Okay. ginawa Sige. nila sa akin. Pumunta ako dun sa Tolmon. biyanan ko, dadalaw lang ako. Okay. Pinalabas nila ako. Tapos pagdating ko sa bahay, sinugod nila ako doon. Nila ako Polis na dapat pinagtulong-tulungan. At Tolmon. Ilan ba sila nagtutulong-tulong na bugbugin ka? Dalawang lalaki, tapos dalawang babae. Apat. Opo. Dalawang manuga, biyanan mo, Pagkapatid tsaka ko, yung hipat biyanan mo. ko, hindi po nakialam. Hindi nakikialam. Hindi, basta yung lang bayaw kong dalawa, si Rene at saka yung si Nebo. At saka pala yung si Tolmon. Kuya Larry, yung panganay. Oh, Ito na. At, sikap. Oh, yan, sikap. Ayan. hindi, Tolmon. Hindi na natin, ibabypass na natin si Cap kasi pasintabi kay Cap. Inutil na si Cap dahil sabi nga niya, kung totoo yung sinasabi ni Ma'am, kamag-anak ni Cap, syempre, wala siyang magagawa. Ito ho, Tolmon, kayo na kailangan siguro sa PNP na para magsampa na ng kasong kriminal, siguro sa Women's and Children's Desk, para sampa ng kaso yung nambubugbog na kanyang bayaw. Masampa natin kaso. Nandiyan na ba yung PNP? Ginaba. Tolmon, di ba meron kang katabi dyan sa PNP's desk? Baka pwede may konsulta sa mga Si kaibigan sa STO3 PNP. Robert Fabregas ng PNP. Yan, tama. Ano pong magagawa po natin dito? Actually, agaran pong nagipag-ugnayan ng aming hepe, si Police Superintendent Diatico Bidel Camat Jr. sa CIDG po, kay Police Senior Superintendent Manuel Cornel. At nakausap nga po niya kanina sa cellphone nung naibigay sa amin yung kaso. At nakipag-usap po ang aming boss na ididiretso po siya sa CIDG sa Women's and Children's Desk. Siya pong may jurisdiction sa ganitong mga kaso ng pananakit sa kababaihan. Okay. Alright. Kung gano'n, Tol, dapat siguro ay i-turn over natin ito pansamantala sa DSWD. okay, Department pwede. of Social Saka Welfare and Development. Women's and Dahil wala Children's na Desk. siya mauwian. Okay. Pag umuwi siya sa bahay nila, bubugbugin na naman siya ng kanyang mga bayaw. Opo. Meron kasi yung Center for the Battered Women. Doon sa DSWD. Sige, Tolmon. Samahan na lang. Sasamahan natin yan sa DSWD at sa ngayon pa lamang nagpapasalamat tayo sa mga kasama natin, kaibigan natin dyan sa PNP na maganda yung binigyan niyang advice. I-refer yung kaso sa CIDG, Women's and Children's Desk. Tamang-tama yan. Bypass na natin yung kapitan. Bagong panganak lang ito. 6 months old lang ang kanyang huling anak. Okay. Sige. Salamat sa PNP at PNP. Hingin po namin yung tulong nyo. Standby lang po kayo dyan. Maya-maya, mag-uusap po tayo tungkol dito sa kaso ni Ma'am. Ano po?
Okay. Sige. Alright, bago po tayo magtapos, mga tol, nagpapasalamat po kami muli sa mga tumulong po sa amin na itayo ang T3 Servisyo Caravan. Unahin na po natin sina Attorney Trinidad Balmeo, Attorney Ramier Batbatan at Attorney Demitir Huerta ng Public Attorney's Office. Sina Maria Elizabeth Mariano at Cherry May Siao mula naman sa SSS. Paano yung mga PNP? Meron dyan. Kasama sa lista. Okay. Kina Annalisa M. Estrada at Raymond Leonor mula sa OWA, of course. At Mark Jaime Kedenia mula sa DOLE. At mga kapatid natin mula sa PNP, sila Police Superintendent Adriatico del Camat Jr., SPO3 Robert Fabregas, PO3 Maria Rosa Garaza, PO3 Willie Garnel at PO1 Christine Macabenta mula sa PNP. Maraming salamat po sa inyo. At sa management po, syempre ng SM Novaliches, sa mga kapatid natin sa Rescue 5, TV5 at TV5 Engineering, Marketing, maraming salamat. And at the same time, syempre, kay Tolmon, na nandyan Yung ngayon. bunsong kapatid natin na nandoon, naiinitan. Tolmon. Pero nagtsatsaga gumawa na talagang nandoon. Pero si Tolmon, daming fan mail, ha? Yan. Oo. Tolmon. Yan, si Tolmon. Sabi ng mga nag-text, gwapo ka raw, Tolmon. Ikaw raw pinakagwapo sa magkakapatid. Yan. Totoo yan. Nakagising Kita ka siya. na talaga. Yan. Yan po, 30 minuto action oras mismo. Magandang hapon, ako po si Rafi Tulfo. Ako naman si Ben Tulfo. Maraming salamat. Sa ngalan po ni Tolmon na nasa SM Nova pa rin, ako po Sir Rintulfo. Hanggang bukas mga kapatid, ito ang Padera Servisyo Publiko. T3, Ang buwangga, giba!